Survey time na naman po tayo. Ngayon naman, malaman natin ang top 24 mula naman sa Publicus Asia Survey. Ano naman kaya ang mga ranking ng mga senatorial balls natin sa Publicus Asia? At ano ang pagkakaiba niya sa survey ng SWS, ng Pulse Asia at ng Tangerine? Narito po ang top 24. Umpisahan po natin sa number 24, going up tayo to the top number 1. At number 24, Philip Salvador with 10%. Number 23, Bonifacio Bosita with 13%. At number 22, Benhur Abalos with 15%. Number 21, si Chavit Singson with 16%. Number 20, Dante Marcoleta with 16%. And Camille Villar at number 19 with 17%. So kung ang pagbabasihan po natin ay itong survey ng Publicus Asia, mukhang mahihirapan na ang nasa number 19 to 24 para makakuha ng isang senatorial slot. Pero kung papansinin po natin sa ibang survey, si Camille Villar, si Dante Marcoleta at si Benhur Abalos ay nasa top 12 ng ibang survey firm. But then again, sabi ko nga, iba-iba po ng survey firm, iba-iba po ng resulta. Kung sa ibang survey ay nasa top 12 si Villar, si Abalos at si Marcoleta, dito po sila ay nasa 19 to 24, which means may hirapan po silang makakuha ng slot. But again, mahaba pa po ang eleksyon, baka magkaroon pa ng milagro. Yan po ay kung ang Publicus Asia Survey ang ating pagbabasihan. Okay, going up to number 18, we have Bong Revilla with 17%. Number 17, Lito Lapid with 18%. Nasa number 16 naman, si Abby Binay with 19%. Number 15, Gringo Onasan with 20%. Willie Revillame at number 14 with 21%. And Tol Tolentino at number 13 with 23%. Ito pong number 13 down to number 18, konting push lang. Pwede pa silang makakuha ng slot. At dito po sa Publicus Asia, wala sa top 12 si Abby Binay, si Lito Lapid at si Bong Revilla na usually sa ibang survey ay lagi silang nasa top 12. Pero syempre, iba-iba pong nagsasurvey, iba-iba ang resulta. Pero kung papansinin natin sa SWS, sa Pulse Asia, sa Tangerine, almost pare-pareho po ang nasa top 12 nila. Dito lang sa Publicus Asia ay maraming nasa top 12 ang biglang bumaba. Bakit kaya? Siguro nasa may-ari ng survey firm. Anyway, top 12 na po tayo. At number 12, we have Bato de la Rosa at 26%. Number 11, Bam Aquino with 27%. Amy Marcos comes at number 10 with 30%. Number 9, Kiko Pangilinan with 30%. Number 8, Manny Pacquiao, 32%. And Pia Cayetano at number 7 with 33%. So dito po sa Publicus Asia, makikita natin na pumasok si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan na usually sa ibang survey ay wala po sila sa top 12. Dito na po tayo sa top 6. At number 6, Ben Tulfo with 33%. Ngayon ko lang nakita na bumaba si Ben Tulfo na usually laging nasa number 2 sa ibang survey firms. At number 5, Bongo. Ito, consistent si Bongo. Sa halos lahat ng survey firms, lagi siyang nasa number 5 with 35%. At number 4, si Ping Lacson with 38%. Number 3, Tito Soto with 38%. Actually, nag-aagawan po sila si Tito Soto at si Ping Lacson sa pwestong 3rd and 4th. And at number 2, yung pong usually ay nasa top 1, si Erwin Tulfo at 40%. First time kong makita na nawala sa number 1 si Erwin Tulfo. Bakit? Sino ang nakadislodge kay Erwin Tulfo? At number 1, we have Doc Willie Ong with 41%. Napakalaking talon po ni Doc Willie Ong. Kung doon sa iba mga surveys,
wala po sa top 12 itong si Doc Willie Ong. Ngayon sa Publicos Asia, from number 13 down, bigla po siyang naging number 1. So pinagdarasal ko po na sana makayanan ni Doc Willie Ong ang magiging kampanya pagdating ng campaign period ng senatorial balls. Lalo na ngayon, dito sa Publicos Asia, siya ay nasa number 1. Sa mga susunod na survey kaya ng SWS, ng Pulse Asia, ng Tangeray, mag-number 1 din kaya si Doc Willie Ong. So, again, ito pong mga survey firms, iba-iba po ang mga nagko-commission dyan. So, iba-iba po naturally ang nagiging resulta. So, dito po sa survey ng Publicos Asia, 5 lang po mula sa alyansa ni President Bongbong Marcos ang nakapasok sa top 12 na usually sa ibang survey firms from 6 to 8 to 9 na kandidato mula sa alyansa ang nakakapasok sa top 12. But then again, sabi ko nga, iba-iba po ng resulta ang kada survey. Siguro conforme kung saan sila nag-survey. Kayo po ba, naranasan nyo na ba ang may mag-survey sa inyo? Ako, dito sa Quezon City, hindi ko pa nararanasan na may kumatok sa bahay namin at nagsabing survey po. So, dapat ba nating paniwalaan itong mga survey na to? O dapat nating tignan kung sino ang nasa likod ng mga survey firms? Credible ba sila? Malalaman po natin yan pagdating ng botohan. Dahil kahit na sino ang nangunguna sa mga senatorial surveys na to, taong bayan po ang huhusga. Kayo po, pumasok ba ang inyong mga kandidato dito sa top 12?